Magandang araw mga kasabong. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. So sa episode na ito ay magpapatuloy tayo sa ating diskusyon sa conditioning ng manok. So ang ating topic ngayon ay about sa cockhouse management. So sa araw ng laban, usually ang manok natin ay inilalagay natin sa cockhouse. So kailangan po natin matutunan ang mga bagay na ito. So i-discuss ko muna ang paggamit ng aircon cockhouse dahil usually ako ang madalas po na ginagamit ko kapag ako ay naglalaban ay nasa aircon cockhouse po ako. Pero mga kasabong, tandaan nyo po, pag hindi kayo marunong gumamit ng aircon cockhouse, mas mabuti pang huwag na kayong maglagay sa aircon cockhouse. Baka sa halip na buti sa inyong manok ay masisira pang ating manok. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang aircon po kasi na cockhouse ay madaling natutuyo po ang ating manok sa loob. So kaya kailangan mo talaga alam ang mga dapat mong gawin kung ikaw ay gumagamit ng aircon cockhouse. So ang mga kailangan talaga na meron kang mga gamit na mga gadgets para sa aircon cockhouse ay ang unang-una, ang pinaka-basic talaga yun, ang hygrometer at thermometer para sa temperature na pag-gauge ng temperature at ang relative humidity sa loob ng cockhouse. Yan po ang ating binabasihan. Ang iba tinatansya lang pero hindi po yun accurate. Pag may hygrometer ka, thermometer, so talagang accurate talaga yun mga kasabong, at maganda po talaga pag mayroon kang ganun. Ang iba nga, dalawa pa ang kanilang hygrometer, mayroon silang analog at mayroon digital. So kung maka-afford kayo ng dalawang hygrometer, mas mabuti po yun mga kasabong. Ako, dalawa din po ang aking binabasihan na temperature ng manok. Meron akong analog na thermometer na dinadala at isang digital na thermometer para mapagkumpara natin. Tapos isang digital na hygrometer. So sa hygrometer po mga kasabong, yan po ang pinaka-importante doon ay marunong tayo magbasa ng relative humidity ng ating hygrometer. So ang ideal po na relative humidity ng manok pag sa araw ng laban ay nasa 55 to 65. So mga ganyan po mga kasabong, pag naglalaban kayo mga gano'n, nasa 65 to 55 ang relative humidity, 65 to 55 to 65%. So yung mga 70% siguro mga kasabong, medyo okay pa yun. Pero ako usually pag naglalaban ako, naglalaro talaga yan sa 65% ang relative humidity. Tapos dapat, hindi unang nasubukan na naglalaban ako na nasa 55, medyo natatakot na ako doon mga kasabong, baka ma-dry na ang manok natin. So ano po ang ating gagawin sa araw ng laban? Ang iba, yung mga malaki talaga ang mga budget, yung may mga ka-afford talaga, mayroon pa sila nagdadala pa nga sila ng humidifier, yung at heater. So mas maganda talaga yun mga kasabong pag may humidifier kayo at heater. Pero lalo na kung umuulan, pag umuulan talaga lalong malamig sa loob, so kailangan talaga ang heater. Pero ako hindi ko pa nasubukan dahil wala naman akong heater at humidifier. So kung wala tayong humidifier mga kasabong, ano po ang ating dapat gawin? So pag nag-reading tayo ng ang ginagawa natin, manual po tayo, human humidifier po ang tawag na dito sa ganitong paraan. So kaya kung sa araw ng laban ako, madalang po akong makita sa labas ng cockhouse. Minsan lumalabas ako pagtitingin-tingin ng mga laban ng iba, lalo na kung may mga
kaibigan akong naglalaban din, pero usually nasa loob lang ako naos, nagmo-monitor ng minomonitor ko po ang hygrometer kung ano na ba ang kaniyang relative humidity. So pag bumaba ang relative humidity mga kasabong ng inyong kakaos, so ang gagawin nyo ay mag-spray po kayo ng tubig sa hangin. So magdala kayo ng pang-spray, yung maliit lang na spray, tapos mag-i-spray kayo ng tubig sa hangin para tumaas ang humidity. Tapos paminsan-minsan kailangan buksan nyo ang inyong kakaos, ang mga pinto ng inyong kakaos para makapasok ang sariwang hangin sa loob. At isang tip mga kasabong, pag pumili kayo ng kakaos, huwag kayong pipili ng mga kakaos na yung malapit sa CR dahil masama ang amoy doon. Tapos yung mga kakaos na malapit sa kantin, lalo na ang kantin may nagluluto ng barbecue, mausok. So hindi po yun maganda. Tapos iwasan pong manigarilyo sa loob ng kakaos sa pag-araw ng laban, lalo na kung aircon ang yung kakaos. Yan po ang mga dapat tandaan. Tapos yan lang ang ginagawa ko mga kasabong. Kaya pag tinitingnan ko, pag malayo pa ang laban, tingin ko nasa 70 na lang ang 70% na lang ang relative humidity. So mag-i-spray ako ng tubig sa hangin. Tapos biglang tataas po, titingnan mo ang yung hygrometer, tataas po yun. At kahit buksan mo nga ang pinto ng yung kakaos, yung aircon kakaos, ay makikita mong tataas ang relative humidity sa loob ng kakaos. Tapos pag ganon, sa tingin mo medyo tumaas na, isasara mo na naman ulit ang yung kakaos at hahayaan sila doon. Kailangan kung malayo pang laban, wag mong i-turn on ang mga light sa loob. So lahat po ay naka-switch off yun para medyo madilim, para makapagpahinga ang ating manok. So yan, importante po yan na makapagpahinga sila at hindi sila madisturbo. Tapos iwasan po mga kasabong na maraming tao sa loob ng kakaos. So ayan, may naobserban ako, ang iba ginagawa nila ang kanilang kakaos na parang nagpaparty sila doon sila nagiinuman, doon sila nagkakain. So tandaan na po, sa araw ng laban po mga kasabong, ang kakaos po na ginamit natin para sa ating manok ay para yon sa maging komportable ang ating manok at hindi para maging komportable tayong mga tao. So ako, hindi po ako nagpapapasok gaano sa loob ng kakaos. Kadalasan ako lang po ang nasa loob ng kakaos, at kung walang importanteng gagawin ang mga tao doon, wala po sila. Tinatawag ko lang sila kung malapit na ang laban at magsisimula ng mag-warm up ng manok doon sa loob ng kakaos. So yan po ang ating ginagawa. Pero pag malayo pang laban, hindi po ako nagpapapasok gaano ng tao doon, dahil hindi naman po importante na ang mga tao natin ang makomportable, dahil sa araw ng laban ang ating manok ang lalaban. So dapat ang manok natin ang nakarelax at komportable. So yan po ang dapat nating gawin. Tapos yan lang po ang ginagawa ko from time to time. Tinitingnan ko pag tumataas ang humidity, o kung tumataas, halimbawa umulan, tumaas ang humidity, so medyo lalakasan natin ang ating aircon. Tapos medyo bababaan lang natin ng kunti ang thermostat, palalakasin natin para lumakas ang hangin sa loob, para itaboy ang sobrang excess na moisture sa loob. Diyan po gamit ang, kung may heater ka mga kasabong, kung umuulan, pag may heater ka, i-turn on mo ang heater mo, tapos kahit palamigin mo ang magbabalanse yun, makikita mo. Tapos ang ideal na temperature sa loob ng kakaos para sa manok ay mga 26 degrees centigrade lang po mga kasabong. Yan po ang ideal. Or yung mga 24, medyo okay pa yun, makakayanan pa yun ng manok. Wag lang pong bumaba sa
mga ganong temperature, lalo na pag umabot na sa 18 degrees centigrade, malamig na po yun mga kasabong. So yan po ang gamit kung mayroon kayong heater. Pag umulan, mababalansi mo talaga ang temperature sa loob at ang humidity. So yan po ang medyo nahihirapan nga ako pag umuulan kahit naka-aircon house, dahil medyo mataas talaga ang humidity, pero mas lamang tayo ng konti sa mga nasa hindi aircon house, dahil doon talagang napakataas ang humidity doon, mga nasa 90% to 100% ang relative humidity pag umulan, pag hindi ka naka sa aircon house, lalong lalo na yung mga nasa gilid lang naglalagay ng manok. Yan po ang disadvantage yun mga kasabong. Tapos pag sa tingin nyo malayo pa ang laban, okay lang yun na palaging mataas ang humidity sa loob. At ako, ang ginagawa ko, doon lang ako nagpapahinga sa kakaos, tapos from time to time tinitingnan ko ang aking hygrometer, tapos mag-i-spray ng tubig. Ang iba naglalagay ng tubig sa palanggana sa loob ng kakaos. Tapos mga kasabong, sa umaga pa lang po, pagdating nyo, basain nyo talaga yung tila na ginagamit sa pantabon sa kulungan ng manok. Basain nyo talaga. Ako talaga, binabasa ko talaga yun ng todo. Basta naka-aircon house ako. Obserbahan mo mga kasabong, pag naglagay kayo doon ng mga alas 6 ng umaga, mga bandang alas 10 to alas 11, kung titingnan mo, ang tila na ginamit mo ay na basang-basa ay biglang natuyo na po, medyo tuyo na, hindi nagaanong basa. Yan po ang mangyayari sa ating manok. Pag ang manok natin ilagay natin doon, magiging tuyo sila pag hindi tayo marunong mag-manage ng kakaos mga kasabong. At sa oras ng laban ay talagang madalas mabukya tayo. So pag hindi naman po tayo naka-aircon kakaos mga kasabong, iba rin po ang metodon. Pag hindi kayo naka-aircon kakaos, binabasa pa rin natin ang ating mga tila, pero huwag nyong basain gaano mga kasabong, dahil matagal matuyo yun. Tapos yun nga, hindi nga natin ma-manage ang humidity sa loob ng kakaos ng tama, dahil hindi tayo naka-aircon house. So ang gagawin nyo, pumili kayo ng kakaos na yung hindi gaanong mainit po, lalo na kung mainit ang panahon. So pumili kayo ng ganun, at yung medyo hindi po yung tinatawag sa Tagalog na kulob, yung mga kakaos na mahirap makapasok ang hangin. So iwasan nyo po yung gamitin yun. So yan po. Tapos kung hindi kayo aircon kakaos, ganun pa rin mga kasabong, iwasan nyo pong lalong lalo na pag hindi aircon kakaos, iwasan nyo pong maraming tao sa loob ng kakaos at doon mag-iinuman, dahil iinit po ang loob ng kakaos ninyo at hindi makapagpapahinga ang inyong manok. Na-observe lang sa ibang iba, doon kumakain sa loob ng kakaos nila, tapos doon pa nag-iinuman. Ang kanilang manok ay hindi nila pinapansin doon na ang kanilang manok ay nadidisturbo, tapos mainit na ang loob ng kanilang kakaos. So yan, dapat iwasan niyo yung mga kasabong. Pero mas mahalaga talaga, mas mabuti talaga na mas matuto kayong gumamit ng aircon kakaos. Ang disadvantage lang yan po mga kasabong, dahil additional gastos yun, dahil bibili kayo ng mga gadgets ninyo, tapos may bayad po yun. Pag gumamit ka ng aircon kakaos, may additional bayad ka sa sabungan, may gagastusin ka doon para sa aircon kakaos po. Usually nasa mga 1,000 to 1,500 ang binabayad. Ang iba, depende nga sa iba, 2,000 pa nga, depende sa sabungan. So yan po ang advantage mga kasabong ng gumagamit ng control environment. Pero pag hindi naman, halimbawa may mga sabungan talaga na wala talagang aircon kakaos, so yan,
pagalingan na lang po yung sa diskarte mga kasabong sa araw ng laban. So yun, titingnan nyo kung mainit ang panahon, so medyo basain natin ang ating mga tila, pero pag maulan mga kasabong, bakit babasain pa natin ang tila ng ating mga tila ng ating tatakip sa kulungan ng manok. So depende po yun sa sitwasyon mga kasabong. Dahil ang iba pag nakikita akala nila tama po gawin yun. So hindi po yun from case to case basis lang po yun mga kasabong. Halimbawa summer mainit, so napakainit ng panahon, ay kailangan talagang medyo maglagay tayo ng medyo basa na tila doon para magkaroon ng kunting lamig sa loob. Tapos mas maganda mga kasabong na ma-aircon cookhouse man or hindi aircon yung cookhouse, dapat magdala kayo ng dahon ng saging. Ang dahon ng saging ay ilalagay nyo sa ilalim ng inyong kulungan, at pwede rin sa itaas ng kulungan ng iba para additional na oxygen yun at medyo malamig at mabango po yun. Sa experience ko po mga kasabong, pag may dahon ng saging sa loob ng cookhouse, lalo na pag aircon ng cookhouse na ginagamit natin, mabango ang loob ng cookhouse. Di kagaya ng walang dahon ng saging. Yan po sa experience natin mga kasabong. So sana'y makatulong din ito sa inyo mga kasabong, sa mga naghahangad na maglaban ng mga ganito, tapos gustong gumamit ng aircon cookhouse. Sana ang episode na ito ay makatulong sa inyo, at may kunti akong ibahagi sa inyo about sa cookhouse management. Isa po itong importanteng aspect sa conditioning ng manok. So dahil kahit ano pang ginawa natin na pagkondisyon ng ating manok, pag ang ating manok inilagay natin sa aircon cookhouse at doon nasira, doon po sila magiging walang kwintang manok, at sa araw ng laban ay madalas mabubukya talaga kayo. So hanggang sa susunod nating pagkikita mga kasabong, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay, at maraming salamat po sa lahat-lahat ng sumusuporta sa akin, at sa mga bagong naligaw sa aking YouTube channel, paki-subscribe na rin at paki-like ng ating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat, at mabuhay po kayo.